Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mga kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narito naman tayo sa pagpapatuloy sa ating pagtalakay sa sira o talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga kaganapan na may kaugnayan sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lalong-lalo na sa Islam. Sa sandaling ito, narito tayo sa labindalawang aralin at tatalagyan natin sa loob nito na isasamaris lang natin sa loob lamang ng 5 minuto o 10 minuto ang pagyakap sa Islam ni Hamzah at ang pagyakap ni Umar al-Faruq o si Umar ibn al-Khattab. Sa madaling salita, si Hamzah ay kanyang tiyuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay kapatid ng kanyang tatay. At sa pamamagitan ni Hamzah at si Umar ay pinalakas ng Islam, sinuportahan, naging suporta o pagpapalakas sa paghihikayat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pahintulot ng Allah ay iginabay niya si Hamzah na tiyuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at isa siya sa mga taong rinirespeto ng mga Quraysh sa panahon na hindi pa siya mananampalataya sa Islam at sa panahon na siya na ay yumakap sa Islam. Siya ay respetado, may katayuan sa buhay sa mga Quraysh. Lumakas ang Islam, pinalakas ng Allah ang Islam sa pamamagitan ni Hamzah at si Umar. Ayon sa kasaysayan at kabilang din sa mga panalangin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumakas ang Islam at ang pinangarap niya at lumakas ang Islam at sinikap niyang may gabay sa pahintulot ng Allah ang ilan sa mga taong magiging kasangkapan ng Islam. Kaya isa si Hamzah na ayon sa pahintulot ng Allah, iginabay ng Allah. At doon na nagsimula na lubusan ng naging hayag ang paghihikayat sa Islam. Lumakas. Kumbaga, kung masasabi natin, lumakas yung moral ng mga Muslim sa nung panahon na yumakap sa Islam si Hamzah, ang tiyuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at si Umar ibn al-Khattab. Si Umar ibn al-Khattab ay kalaunan ay dinaglaw ay nung siya yung pangalawang naging pinuno ng mga Muslim. Pagkatapos ng kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang namuno, naging pinuno ng mga Muslim nation ay si Abu Bakr at ang sumunod kay Abu Bakr pagkaraan ng kamatayan ni Abu Bakr ay si Umar. Balikan natin si Hamzah. Ang dahilan ng pagyakap ni Hamzah ay tutungin natin dito sa bandang uli. Ito yung
naging dahilan ang pagtatanggol. Naging dahilan yung pagtatanggol. Doon nagsimula o naging dahilan yung pagtatanggol niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kanyang pamangkin. At alam niya na si Prophet Muhammad ay katotohanan ng kanyang ipinalaganap na mensahe na mula sa Allah. Alam niya yun. Alam niya nung mga alam ni Hamzah nung panahon hindi pa siya yumakap sa Islam. Kaya nung yumakap na siya, bago siya yumakap sa Islam, prior nang yumakap na sa Islam, o bago pa yumakap sa Islam, ay sinabi na niya na makatotohanan si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pamangkin. At yun, sumunod na rin yung kanyang pagyakap sa Islam. Ito yung nangyari dahil sa pagtatanggol kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang araw ay siya ay nasa Safa, yung bundok doon ngayon sa kasalukuyan, nasa loob ng Al-Masjidul Haram sa Makkah. Doon nilait o pinagmumura siya ni Abu Jahl. Si Abu Jahl ay isa rin siyang pinuno ng mga Quraysh sa panahon na yon, na hindi mananampalataya. Kaya sa madaling salita yon, nakita ni Hamzah radhiyallahu anhu, tulog na ng Allah si Hamzah. Nakita niya si Abu Jahl na nilalait niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung sa madaling salita. Sinabi ni Abu Jahl, kaya dumating si Hamzah at kaning nadatnan si Abu Jahl na nilalait niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito, sinabi dito, nilalait mo ba nga anak ng aking kapatid? Nagsabi dito si Hamzah. Kahit ito lang yung matunghay natin, mabasa natin. Nilalait mo ba ang anak ng aking kapatid samantalang ako'y nasa kanyang pananampalataya? Bago pa yan yumakap sa Islam, si Hamzah. Pero sinabi na niya kay Abu Jahl na panik siya sa pananampalataya ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilalait mo ba ang anak ng aking kapatid samantalang ako'y nasa kanyang pananampalataya? Pagkatapos ay pinalo niya ito ng dala-dala niyang pana. Pinalo niya si Abu Jahl. Pumutok ang ulo nito at masama ang tama. Kaya tumayo ang mga kalalakihan mula sa angkan ng Makhzum. Yung mga kalalakihan na mula sa angkan ng Makhzum, kabilang din sa tribu ng Quraysh, na kalugar ni Abu Jahl. Pumanik siya. Nais nilang ipagtanggol si Abu Jahl laban kay Hamzah. At tumayo din ang angkan ni Hashim. Si Hashim naman, ito yung pamilya, angkan na kinabibilangan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil si Hashim ito yung dinadala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pamilya, Banu Hashim o pamilya Hashim. Si Hashim ay kanyang lolo kung sa atin ay lolo sa tuhod, dahil ito ang tatay ng kanyang lolo na si Abdul Muttalib. Bali si Hashim ay tatay ni Hamzah. Kaya sinabi dito, at tumayo din ang angkan ni Hashim na kalugar ni Hamzah. Ibig sabihin, panig kay Hamzah, yung mga pamilya Hashim. At sinabi ni Abu Jahl, hayalin niyo si Abu Amara. Si Abu Amara ay si Hamzah, yun yung kanyang bansak o pangalan. Tinatawag sa kanya Abu Amara, ibig sabihin ama ni Amara.
Siya yung si Hamza. Yun ang sinabi ni Abu Jahal, hayaan niyo si Abu Amara, tunay na nilait ko ang anak ng kanyang kapatid. At ang pagyakap sa Islam ni Hamza sa kauna-unahang pagkakataon ay dahil lamang sa dangal ng isang lalaki na ayaw niyang hamakin ng iba ang kanyang kamag-anak. Bali, pagkatapos noon ay binuksan ng Allah ang dibdib nito sa Islam at kanyang napanghawakan ang matatag na pananampalataya na hindi basta nabubuwal at tumaas ang noo ng mga Muslim dahil dito. Ito yung tungkol kay Hamza. Dahil sa pagtatanggol, yun yung pagtatanggol sa dangal. Dahil si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang pamangkin, anak ng kanyang kapatid. At makatotohanan naman, yun ang naging dahilan na pagbukas ng Allah sa dibdib ni Hamza sa Islam. At doon, isa ng dahilan na lumakas sa pahintulot ng Allah, lumakas ang Islam sa pamamagitan ni Hamza. Ngayon, lilipat na tayo dito sa pagyakap ni Omar Al-Faruq o si Omar ibn al-Khattab. Si Omar ay binansagan si Omar Al-Faruq. Ibig sabihin na siya ay yung, kumbaga, pinaghiwalay niya ang katotohanan at ang hindi katotohanan sa panahon niya dahil talagang iminungkahi niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipahayag na ng lubusan ang Islam. Kung sino yung kung sino yung haharang ay magkakaroon ng hidwaan ayon sa kasaysayan na nabanggit ng mga scholar. Bali, si Omar ay isa siya sa nabanggit ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panalangin. Sa panahon na pinalangin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panalangin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Allah na palakasin ng Allah ang Islam. Isa na sa pamamagitan ni Omar. Kaya sa madaling salita, sa pahintulot ng Allah ay tinanggap ng Allah ang panalangin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at isa sa nabanggit ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yumakap sa Islam, nabanggit ng Propeta ang pangalan sa kanyang panalangin ay si Omar at yun, ginabay ng Allah si Omar at sa pamamagitan ni Omar pinalakas ng Allah ang Islam at ang paghihikayat sa Islam. Ang dahilan ng kanyang pagyakap ay sa madaling salita, kahit ito rin yung tutungin din natin, dahil narinig niya ang kanyang kapatid na babae ay yumakap sa Islam, kaya hinanap niya. Kasama ng kanyang kapatid na babae, yung kanyang asawa, yung bayo ni Omar ibn al-Khattab, yumakap sa Islam at kanilang inilihim kay Omar. Sa madaling salita, dahil nalaman din ni Omar, yun, pinuntahan niyang kapatid. At pinuntahan niyang kanyang kapatid. Sa madaling salita, nadatan niya ang kanyang kapatid na babae at ang asawa ng kanyang kapatid, ang bayo niya. At yun, sinaktan niya sila. Sinaktan ni Omar ang kanyang kapatid at kanyang bayaw. Sa madaling salita, bilang konsensya si Omar ay yun din ang naging dahilan. Ang konsensya ng kanyang naging dahilan sa pahintulot ng Allah, iginabayin ng Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala si Omar. Yun, nung makita ni Omar na nasaktan ng kanyang kapatid at pumutok ang kanyang mukha na duguan. Kaya galit ang kanyang kapatid. Sinabi niya kay Omar, yung sinabi niya,
Omar, kung ang katotohanan ay nasa iba, bukod sa iyong pananampalataya, ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako itong masaksi na si Muhammad ay tunay na sugo ng Allah. Yun, lalo pa niyang inihayag kay Omar na siya ay yumakap sa Islam. Sinaksyan niya na walang Diyos na dapat sambahin maliban Allah at sinaksyan niya na si Muhammad, si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah. Yun, nawala ng pag-asa si Omar sa prinsipyo o naging katayuan ng kanyang kapatid. Sa madaling salita, sa madaling salita, yun yung naging daan na yung pagyakap ni Omar, nakita niyang kanyang kapatid, siya ay nakonsensya. Ito, babasahin natin, siya ay nakonsensya at nanlambot, kaya sinabi ni Omar, dahil nadatnan niya ang kanyang kapatid at kanyang bayaw na mayroon bumabasa sila ng Quran, yon naisulat na bahagi ng Quran. Kaya sinabi ni Omar, ay bigyan niyo sa akin ang aklat na yan na nasa sa inyo at aking basahin. Sinabi ng kanyang kapatid. Yung sinabi ng kanyang kapatid na babae. Tunay na ikaw ay marami at walang makakahawak dito maliban sa mga dalisay sa kalinisan. Yun ang sinabi niya ng kanyang kapatid na babae kay Omar. Tumayo at maligo, kaya siya ay tumayo at naligo, si Omar. Pagkatapos ay kinuha niya ang aklat at kanyang binasa. Ito yung binasa ni Omar. Bismillahirrahmanirrahim. Kanyang sinabi, nung ito yung nabuksan niya ito yung nakasulat sa Arabic. Bali, sinabi, magandang pangalan at banal. Kasi binasa niya yung Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah ang mahabagin, ang mahabagin at ang mapagmahal at mahabagin. Kanyang sinabi, magagandang pangalan at banal, sabi ni Omar. Pagkatapos ay binasa niya ang kabanata ng Taha. Ito yung kabanata na tinatawag na Taha ang pangalan. Hanggang sa huminto sa salita ng Allah, ito yung nabasa niya sa dulo. Sinabi ng Allah sa Quran, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimus salata li dhikri. Ito yung nabasa ni Umar, na itong salita na to ay sinabi ng Allah kay Propeta Moses. At siyempre, revelasyon naman kay Propeta Muhammad yung sinabi ng Allah kay Propeta Moses nung nag-usap ang Allah. Si Propeta Moses yung sinabi ng Allah at naging revelasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun nabasa ni Umar yung sinabi ng Allah. Sa Tagalog, katotohanan, tunay na ako ang Allah. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa akin, kaya sambahin ninyo ako at itatag ninyo ang pagsasagawa ng o pagtataguyod ng sala bilang paggunita sa akin. Yun yung nabasa ni Omar. Nang dahil sinabi niya, anong ganda ng salitang ito at napaka marangal. Ituro ninyo sa akin kung nasan si Muhammad. Yun na yun. Dahil doon, nabasa niya ang talata mula sa Quran, mga talata mula sa Quran, binuksan ng Allah ang kanyang puso sa Islam at simula noon yon lumakas ang paghihikayat ng mga Muslim sa Islam dahil yumakap ang dalawang mga respetadong tao at malalakas, may kilala sa tapang at lakas, si Hamzah na tiyoy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. At ang kanilang pagyakap ay nangyari noong ika-anim ayon sa naitala sa mga kasaysayan sa ibang sumulat. Magkakaiba lang yung mga sumulat, pero ayon sa iba, dun naitala doon na nangyari yung pagyakap ni Omar at si Umar ibn al-Khattab
si Hamzah ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhuma, kalugdan nawa sila ng Allah. Nangyari ang pagyakap nila nung yung ika-6 na taon ng pagka-propeta ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun, sa pamamagitan ni Hamzah at si Omar radiyallahu anhuma, naging lubusang hayag ang paghihikay sa Islam. Sa pahintulot ng Allah ay lumakas na ang mga Muslim na kanila nang inihayag ang paghihikay sa Islam sa kanilang mga katribo sa Makkah, at lumawak na. Lumawak na lalo nang lumawak sa panahon ni Umar, dahil si Umar ay naging, tulad ng sinabi natin kanina, siya ay naging pangalawang pinuno pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang una si Abu Bakr at pangalawa si Umar. Mga kapatid, hanggang dito na lamang. At least napulutan natin ng aral yung ating ngayon tungkol sa pagyakap ni Umar at si Hamzah sa Islam. At yun, ipinahintulot ng Allah na lalong lumakas ang paghikayat nung iginabay na ng Allah si Hamzah at si Umar. At ito ay bunga rin ng mga panalangin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magkakaroon siya ng mga tao na maging mga malakas na mga tao na papanik sa kanya sa paghihikay sa Islam. Hanggang dito lang mga kapatid.